Ang may-ari ng mansyon ay si Adrian Montenegro, 32 taong gulang, gwapo, matipuno, at isang matagumpay na negosyante. Maraming babae ang naghahangad sa kanya, ngunit kilala si Adrian bilang isang lalaking malamig ang puso. Hindi siya madaling ngumiti, hindi rin siya basta nagtitiwala, at higit sa lahat, ayaw niyang umibig. Para kay Adrian, ang pag-ibig ay isang bagay na maaaring magpahina sa isang tao. Ako ang inyong kuya nyo, diary. Sana po ay magustuhan nyo ang aking kwento. Ngunit isang umaga, dumating sa kanilang mansyon ang isang bagong katulong. Ang pangalan niya ay si Mia Santos. 25 taong gulang si Mia. Simple lamang ang pananamit, mahaba ang buhok at may maamong mukha. Hindi siya nagsusuot ng mamahaling alahas o make-up, ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang isang kakaibang kabutihan. Nang unang makita siya ni Adrian sa sala, nakasuot ito ng simpleng uniforme ng maid habang maingat na naglilinis ng isang antigong mesa. Ikaw ang bagong maid? Malamig na tanong ni Adrian. Agad na tumayo si Mia. Opo, Sir Adrian. Ako po si Mia. Tandaan mo ang isang bagay. Po? Trabaho lang ang pakay mo rito. Huwag kang makialam sa personal kong buhay. Bahagyang yumuko si Mia. Opo, sir. At umalis si Adrian. Hindi niya alam na ang simpleng babaeng iyon ang unting-unting magbabago sa buhay niya. Lumipas ang mga araw. Napansin ni Adrian na kakaiba si Mia sa ibang mga taong nagtatrabaho sa mansyon. Hindi siya palaging nakayako dahil sa takot. Hindi rin siya nagpapakitang gilas. Kapag may nakikitang kalat, agad niya itong nililinis. Kapag may matanda sa paligid, tinutulungan niya. At kapag may batang nangangailangan ng pagkain, ibinibigay niya kahit ang sarili niyang baon. Isang gabi, umuwi si Adrian ng halos sa ating gabi. Pagod na pagod siya matapos ang isang mahirap na meeting. Pagpasok niya sa kusina, nakita niyang may isang plato ng pagkain sa mesa. May maliit na papel sa tabi nito. Sir Adrian, baka hindi pa po kayo nakakakain. Pinainit ko po ang hapunan. Mia. Napangiti siya ng bagya. Hindi niya alam kung bakit. Kumain siya. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman niyang parang may naghihintay sa kanyang pag-uwi. Mula noon, palaging napapansin ni Adrian si Mia. Kapag umiinom siya ng kape sa umaga, naroon si Mia. Kapag umuwi siya ng gabi, naroon ang pagkain. Kapag may problema siya sa trabaho, hindi man siya nagtatanong, napapansin ni Mia na may dinadala siyang bigat. Isang araw, nadatnan siya ni Mia na nakaupo sa hardin. Sir, okay lang po ba kayo? Hindi mo kailangang alalahanin ako. Alam ko po. Kung alam mo, bakit ka nagtatanong? Ngumiti si Mia. Dahil minsan po, kahit hindi natin kailangan ng tulong, masarap pa rin may nagtatanong kung okay lang tayo. Natigilan si Adrian. Matagal na walang nagsabi sa kanya ng ganoon. Ikaw ba? Tanong niya. Ano po? Kapag may problema ka, sino nagtatanong kung okay ka? Sandaling natahimik si Mia. Siguro po, wala. Napatingin sa kanya si Adrian. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang lungkot sa mga mata ng dalaga. Hindi nagtagal ay nalaman ni Adrian ang dahilan kung bakit kailangan magtrabaho ni Mia. May sakit ang kanyang ina at kailangan ito ng regular na gamot. Isang gabi, nakita ni Adrian si Mia na umiiyak sa likod ng kusina habang hawak ang kanyang cellphone. Ma, huwag kang mag-alala. Makakahanap ako ng paraan. Hindi sinasadyang narinig iyon ni Adrian. Nang makita siya ni Mia, mabilis itong pinunasan ng luha. Sir, pasensya na po. Magkano ang kailangan mo? Napailing si Mia. Wala po. Hindi kita tinatanong kung gusto mo. Magkano? Sir, hindi po ako humihingi ng tulong. Alam ko. Nilabas ni Adrian ang kanyang wallet. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong harapin ang lahat mag-isa. Hindi tinanggap ni Mia ang pera. Salamat po, sir. Pero gusto kong kumita para sa pamilya ko. Ayokong isipin niyo na ginagamit ko ang sitwasyon ko. Napangiti si Adrian.
Ikaw ang unang taong tumanggi sa pera ko. Trabaho lang po ang pinasok ko rito. At iyon ang dahilan kung bakit mas lalo kitang nirerespeto. Hindi na nakasagot si Mia. Habang lumilipas ang panahon, mas lalong naging malapit ang dalawa. Ngunit isang araw, dumating sa mansyon si Clarissa, isang mayamang babae na matagal nang pinakilala ng pamilya ni Adrian bilang potensyal na mapapangasawa niya. Pagdating ni Clarissa, agad nitong niyakap si Adrian. Adrian, miss na miss kita. Nanatiling tahimik si Adrian. Sa kabilang bahagi ng sala, nakita iyon ni Mia. Hindi niya alam kung bakit biglang sumakit ang kanyang dibdib. Nang gabing iyon, hindi siya halos nagsalita. Napansin iyon ni Adrian. Mia? Opo? Bakit tahimik ka? Wala po. May problema ba? Wala po talaga. Lumapit si Adrian. Galit ka ba sa akin? Napatingin sa kanya si Mia. Hindi naman po. Yung ganon. Bakit parang iniiwasan mo ako? Hindi nakasagot si Mia. Sa halip, sinabi niya, Sir, baka nakakalimutan po ninyo na maid lang ako rito. Natigilan si Adrian. Maid ka? Opo. Pero hindi ibig sabihin na wala kang halaga. Napatigil ang dalaga. Sir? At hindi rin ibig sabihin na wala kang puwang sa buhay ko. Nagsalubong ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon, pareho nilang naramdaman ang isang bagay na matagal na nilang iniiwasan. Pag-ibig. Isang gabing malakas ang ulan na wala ng kuryente sa mansyon. Nagtungo si Mia sa library upang magsindi ng kandila. Biglang dumating si Adrian. Natakot ka ba? Hindi po. Sinungaling. Napangiti si Mia. Kaunti lang. Umupo sila sa tabi ng bintana habang pinakinggan ang patak ng ulan. Mia? Opo. May gusto akong sabihin. Tahimik siyang nakinig. Simula nang dumating ka rito, nagbago ang buhay ko. Sir? Kala ko dati, pera ang kailangan ng isang tao para maging masaya. Huminga ng malalim si Adrian. Pero ngayon, alam kong mali ako. Tumayo siya. Lumapit kay Mia. Mia, mahal kita. Namutla ang dalaga. Sir, hindi po pwede. Bakit? Dahil magkaiba tayo. Hindi yun ang mahalaga sa akin. Pero ikaw ang amo ko. At ikaw ang babaeng minamahal ko. Tumulo ang luho ni Mia. Takot po ako. Sa akin? Sa mundong ginagalawan nyo. Hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay. Kung ayaw mong pumasok sa mundo ko, ako ang lalapit sa mundo mo. Ngunit hindi naging madali ang kanilang relasyon. Nang malaman ng ina ni Adrian ang tungkol kay Mia, galit na galit ito. Isang maid? Opo ma. Anak, maraming babae dyan na bagay sa pamilya natin. Mahal ko siya. Hindi mo pwedeng pakasalan ng isang katulong. Kung ang dahilan lang ay dahil mahirap siya, hindi yan sapat para iwan ko siya. Samantalang narinig ni Mia ang pag-uusap, napagdesisyonan niyang umalis. Sumulat siya kay Adrian. Salamat sa lahat, pero ayokong maging dahilan para masira ang relasyon niyo ng pamilya mo. Pag-uwi ni Adrian, wala na si Mia. Hinahanap niya ito sa buong mansyon. Mia! Ngunit walang sumagot. Sa kanyang silid, nakita niya ang sulat. Agad siyang sumakay sa kotse. Natagpuan niya si Mia sa maliit nitong inuupahang bahay. Mia! Nagulat ang dalaga. Sir, bakit po kayo nandito? Para sunduin ka? Hindi po pwede. Ikaw ang mahal ko. Pero pamilya mo, hindi nila kailangang mabuhay kasama ka. Ako ang makakasama mo. Napaluha si Mia. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Ngunit bago pa sila makaalis, dumating ang ina ni Adrian. Sa halip na pagalitan si Mia, lumapit ito sa kanya. Mia, gusto kitang makausap. Tahimik na nakinig ang dalaga. Alam ko noong una, pera lang habol mo sa anak ko. Napailing si Mia. Hindi po. Ngayon, alam ko na. Ngumiti ang ina ni Adrian. Ikaw pa lang dahilan kung bakit muling natutong ngumiti ang anak ko. Napaluha si Mia. Kung tunay ang pagmamahalan nyo, hindi ako hahadlang.
Isang taon ang lumipas, sa isang magandang hardin naganap ang isang simpleng kasal. Walang engrandeng palabas, walang pagpapakitang yaman, ang mahalaga ay naroon ang dalawang tao, pinili ang isa't isa. Nang makita ni Adrian si Mia na naglalakad papalapit sa kanya, napangiti siya. Hindi ko akalain na darating araw na ikaw ang magiging asawa ko. Ngumiti si Mia. At hindi ko rin nakalain na pinakamalamig na boss sa mundo ay magiging pinakamapagmahal na asawa. Tumawa si Adrian. May reklamo ka? Meron. Ano? Masyado kang seloso. Kasalanan mo. Bakit? Dahil ikaw ang pinakamagandang babae sa mundo. Natawa si Mia habang pinupunasan ng kanyang luha. Makalipas ang ilang taon, hindi na maid si Mia. Naging katuwang siya ni Adrian sa kanilang negosyo at nagtayo sila ng foundation para sa pamilyang nangangailangan. Isang araw, habang nakatayo sila sa hardin ng kanilang tahanan, sinabi ni Mia, "Kung hindi ako naging maid, baka hindi tayo nagkakilala." Ngumiti si Adrian, "Siguro. At kung hindi ka naging boss ko, siguro magiging mas mahirap kitang ligawan." Tumawa sila. Hinawakan ni Adrian ang kamay ng kanyang asawa. "Pero kahit ilang beses pa tayong bumalik sa simula, hanapin pa rin kita." "Talaga?" "Oo." "Saan?" "Sa kusina, sa hardin, sa isang simpleng bahay, kahit saan." Hinalikan niya ang noon ni Mia. "Dahil hindi ko minahal ng isang maid." Napatingin si Mia sa kanya. "Minahal ko ang isang babaeng nagpakita sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi pera." Mahigpit silang nagyakapan. At sa ilalim ng papalubog na araw, napagtanto nilang minsan, ang pag-ibig ay dumarating sa parang hindi natin inaasahan. Sa isang simpleng pagkikita, sa isang munting kabutihan, at sa isang taong hindi natin akalaing magiging pinakamahalagang bahagi ng ating buhay. Wakas.